Padre, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po, kasabay ng ating pagdiriwang, ang pandaigdigang linggo ng misyon. Hilingin natin sa Diyos ang biyaya ng pagiging bukas palad sa ating pang-araw-araw na pakikibaka sa buhay at sa ating pagsusumikap maging salamin ng kanyang pag-ibig at katarungan. Isama natin sa ating panalangin ang lahat ng misyonero sa buong mundo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, lalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Ayon kay Propeta Sirach, ang dalangin ng mga mapagpakumbaba ay lumalampas sa mga ulap at umaabot patungo sa Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Wala siyang itinatanging sino man. Hindi siya kumikiling kanino man laban sa mahirap. Sa halip, agad niyang dinirinig ang naaapi. Lagi niyang dinirinig ang daing ng ulila at ang pagsusumamo ng balong nagsasaysay ng nangyari sa kanya. Kinalulugdan ng Diyos ang naglilingkod sa kanya ng buong puso. Ang panalangin nito'y agad nakaabot sa langit. Ang dalangin ng mapagkumbaba ay lumalampas sa mga ulap at hindi tumitigil hanggang di dumarating sa kinauukulan. Hindi humihinto hanggang di pinapansin ng kataas-taasan at idinagawad ang katarungan na nasa katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayo naaapi, makinig, matuwa. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing na matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas, sa napakukupkup siyang lumilingap.
ikalawang pagbasa, sa pagharap niya sa kamatayan, ipuputong kay Pablo ang isang korona bilang hantungan ng lahat ng kanyang mga hirap at sakripisyo. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nananatiling akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay, at sa araw na yaon, ang Panginoon ang siyang makatarungang hukom, ang magpuputol sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat na nananabik sa muli niyang pagparito. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit, pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan, at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakilanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa na may publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo. Nagbibigay ako ng ikapu ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos
ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibinababa, at ang nagpapakababa ay itinataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayan, magsiupo po pansumandali. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. So, isa pong malaking pribilehiyo o karangalan ang makarating dito sa inyo pong parokya ni San Jose sa pamamagitan po ng pagsang-ayon ng inyong kura paroko si Father Douglas. Siya po ay aking naging kasamahan sa seminaryo nung ako'y nasa seminaryo pa. At ngayon po ay ako po ay isang religyoso mula sa Augustinians of the Assumptionist. At isang magandang pagkakataon sapagkat pinagdiriwang natin ang pandaigdigang araw ng mga misyonero sapagkat kami po kadalasang mga religyoso ay may missionary nature sa aming mga katauhan o katangian. At today, nasa ikahuling linggo na po tayo ng Oktubre at pinagdiriwang pa rin natin ang ang buwan ng Santo Rosario. Sino po rito ang nakakapagdasal ng Santo Rosario araw-araw? Taas ang kamay. Okay, may ilan, no? Hanggang sa likod meron. Sino po nakakasimba kadalasan tuwing linggo? Taas po ang kamay. Ayun, I'm happy to see that. Marami. Sino po ang nakakapagbigay ng limos pag may pagkakataon sa mga nanlilimos? Very good. Sino naman po dito yung umaamin na hindi man lang nakakaganap sa anumang sinabi ko kanina? Hindi madalas makapagdasal ng rosaryo, hindi madalas makapagsimba tuwing linggo o makapagbigay ng abuloy sa mga pulubi. Taas po ang kamay. Wala. Okay, merong mangilan-ngilan. Mangilan-ngilan. Sapagkat maganda po kasing nakikita natin at nagagampanan natin ang ating mga tungkulin bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko para sa Diyos at para sa kapwa. Mga kapatid, sa Ebanghelyo ngayon, dalawang mukha ang ipinakilala sa atin ni Jesus. At ang mga katangian ito ng dalawang taong ito ay malapit sa ating kalooban sapagkat madali nating maya-identify ang sarili natin kung sino ba tayo sa pagkakataong ito mula sa dalawang ipinakilala. Ito ay tungkol sa dalawang taong umakyat sa templo upang magdasal. Isang Pariseo at ang isa naman publikano. Ang publikano, sila po yung tax collectors. Maniningil ng buwis na kinamumuhian ng mga tao noong panahong iyon sapagkat sa kanilang kalabisan at sa palagay ng mga tao ito'y labis na nagpapahirap ng kanilang kalagayan. Dalawang disposisyon sa pagdarasal. Ang isa ay makadiyos at ang isa ay makasalanang tinuturing. At pagkatapos nating marinig ang kanilang panalangin, pinahayag ni Jesus ang isang shocking revelation na isa lamang sa kanila ang umuwing kinalulugdan ng Diyos. At alam natin siguro kung sino ang tinutukoy na umuwi na kinalulugdan ng Diyos. Ito ba'y ang taong sinasabi sa kanyang sarili siya'y makadiyos o ang taong tinuturing sarili bilang makasalanan? Pinapakita sa atin sa Ebanghelyo ang dalawang disposisyon ng pananalangin. Una, tinatawag ko itong the listing prayer. Bakit listing prayer? Sapagkat anong inasal ng Pariseo sa kanyang pagdarasal? Ang panalangin ng Pariseo ay tila baga pamilyar para sa atin. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba. At pagkatapos nun, inilista na niya isa-isa ang katangian ng ikinalulugod niyang wala sa kanya. Mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya. Hindi pa dito natapos ang kanyang listahan ng kanyang panalangin.
Inilista rin niya kung ano ang kanyang mga ginagawa na sa tingin niya ay kalugod-lugod sa Diyos. 2 times daw siyang nag-aayuno o nagfa-fasting sa loob ng 1 linggo. Nagbibigay siya ng 10% ng tithe o ng ikapu ng kanyang kinikita. At hindi lang yan. Ikinumpara pa niya ang kanyang sarili sa kahabag-habag na publikano. Gaano kadalas ang ating pagdarasal na nagiging listahan din na katulad ng sa Pariseo? Lord, salamat po at ako'y nag-a-attend ng misa linggo-linggo. Salamat po sapagkat araw-araw ako nagdarasal ng Santo Rosario. Salamat Lord sapagkat binibigyan mo ko ng malaking sweldo upang maibahagi ko sa mga pulubi, sa mga mahihirap sa lansangan, sa mga kapitbahay kong walang-wala. Salamat sapagkat hindi mo ako pinababayaan. Kaya nagpapakain ako sa mga nagugutom. Nagdodonate ako sa mga charity. Nagbibigay ako sa simbahan, sa sandaling mananawagan para sa mga pagawain sa simbahan. Kung minsan nakakapagdasal tayo ng ganito, kinakausap ba natin ang Diyos o kinukongratulate natin ang ating sarili sa lahat ng kabutihan na ating ginagawa? Kaya ang dialogue natin na dapat sana'y nagaganap sa panalangin ay nagiging transactional. Sapagkat inilalatag natin sa Diyos ang listahan ng lahat ng ating ginagawa para sa Diyos, para sa simbahan, at para sa kapwa. Listing prayer. Pangalawang disposisyon na ipinakita sa atin ng Ebanghelyo, ang pounding chest prayer, ang dasal na dinadagukan ang dibdib. Ang ganda kasi pakinggan, no? Ang gandang pakinggan sa Tagalog. Dinadagukan ang dibdib. Beating his chest. Pero sa pagtagalog, pag dinadagukan ang dibdib, matindi ang emosyon. May malalim na pinagbuhugutan para dagukan mo ang sarili mong dibdib. Mas madaling dagukan ang katabi, di ba? Lalo na kapag makulit o kapag, pero para dagukan ang sariling dibdib, there is something happening deep inside. At narito nga ang tax collector, ang publikano, nakatayo sa likuran ng templo, hindi man lamang makatunghay para tumingin sa langit at dinadagukan ang kanyang dibdib habang nananalangin. Anong sinabi niya? O Diyos, nahabag po kayo sa akin, isang makasalanan. Just plain and simple. Walang listahan ng kanyang mga nagawa, kundi sa kababaang loob, inamin ang kanyang kababaan, ang kanyang kasalanan. Yun lang. Walang listahan ng kabutihan, walang listahan, walang paghahambing sa kapwa, just raw and honest humility. Isipin natin, ang isang batang nagkamali, may dalawang magkapatid, halimbawa, parehong lumapalalapit sa magulang. Yung una, may daladalang medalya at report card. Ma, tingnan mo, ito ang mga achievements ko. Kaya huwag mo na akong pagagalitan. Conditional, no? Samantala, ang pangalawang bata, lalapit ng walang dala, iiyak at yayakap at sasabihin sa ina, Ma, paumanhin po, nagkamali ako. Sino sa kanila ang sa tingin niyong mas pakikinggan at yayakapin ng ina? Sa Ebanghelyo sa kahulihan, sinabi dito na ang lalaking umuwi ng kinalulugdan ng Diyos ay ang pangalawa at hindi ang una. Kung minsan, makikita natin ang ating sarili, maaring sa isa o maaring sa dalawang pinakilala sa Ebanghelyo. Ang ating buhay dito sa parokya
ang ating pakikihilubilo sa mga parish ministries, sa ating pamilya. Ang tanong, hinahangad ba natin ang maging makaramdam lamang ng kabanalan o upang lubos na maging banal sa pamamagitan ng Diyos? Naglilingkod ba tayo sa choir, sa lectors, sa anumang parish ministry, o ginagawa natin ito para lamang makilala, para lamang bigyan papuri at kalugdan ng mga tao? O ginagawa natin ito sapagkat kinikilala natin ang ating sarili bilang makasalanan na nangangailangan ng grasya at pagpapatawad ng Diyos? Mga kapatid, bantayan natin ang ating sarili sa ganitong klaseng temptation, spiritual pride, na hindi nangangahulugan na marami tayong pagkakataon, gampanan ang lahat ng mga iniuutos, iniaatas sa atin ng simbahan, ay may karapatan na tayong tumingin sa ating sarili bilang mga nakatataas sa ibang mga kapwa at hahamakin ang kanilang kalagayan dahil lamang sa kanilang kakulangan, dahil lamang sa kanilang kasalanan. And as we approach the altar later to receive the communion, the Holy Eucharist, magandang itanong natin, tayo ba ay katulad ng Pariseo o tayo ba ay katulad ng publikano? Ano ang dala-dala natin kapag tatanggap tayo ng komunyon? Ang listahan ng ating mga mabubuting gawa na ipinagmamalaki o ang kasalanan at ang bigat ng mga kasalanang inihihingi natin ng tawad sa Diyos? Sa ating pagtanggap ng Eucharistia, bubuksan natin ang ating mga kamay, bubuksan natin ang ating puso upang tanggapin ang biyaya ng Diyos na siyang nagpapabago sa ating kalagayan. Hindi man natin literal na dadagukan ang ating dibdib habang papalapit na tatanggapin ang komunyon. Subalit sa kabuuan ng ating misa, alalahanin natin ang ating mga kakulangan, ang ating kawalan, ang ating pagiging makasalanan, upang sa gayon, tayo'y punan ng Diyos ng Kanyang biyaya at awa. Amen. Tumayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Itinako sa krus sa matay inilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naniluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at ihukom sa mga buhay at mga namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan, at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahon ito ng paglinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipinamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami ay madalas lumalakad sa kadiliman
Sa aming pananahimik, pakikibalikat at kawalang pakialam, hinayaan namin lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo po kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumabalibag sa amin at sumisira. Kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagalaw mo sa amin ang mga pirulong kawangis ng puso ng iyong anak, ang pastola ng maglingkod, hindi mga lobong sumisila sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Bigyan mo kami ng lahat ng lakas na loob, may takwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pagdaraya, at iit ang katarungan, at ipagtanggol ang totohanan sa lahat ng aming gawain, pangpubliko man o pansarili, upang ang tatapang ay dumalay sa aming lupain, tulad sa ilog, at ang patwiran ay lumalagasa na parang malakas na agos. O Diyos na katarungan at habag, gawin mo upasan ang kabutihan ang aming bayan, hindi laso ng kasakiman, manipulasyon at pagkakasarili, kundi pagyamanin sa tapatan, malasakit at pag-ibig. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria sa unang katwiran, Panalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Ipanalangin ninyo kami. Magsiyo po ang lahat para sa paghahandog ng mga alay.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ikalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamika, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansanukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at tinimin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag
alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay nabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Loida na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyan sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagbibili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Alaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo'y pinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria,
Sa piling mo, sikri ka rin sa aming pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa pagdilong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Mga pamparokyang pabatid. Una, sa pagdiriwang ng Person Awareness Sunday, tayo po ay magkakaroon ng second collection for prison pastoral care, mga pastoral na programa ng simbahan para sa mga kapatid nating nasa piitan. Tumulong po tayo. Ikalawa, sa October 30, 2025, ang parokya ay magkakaroon ng isang benefit concert for our church organ na pinamagatang Magnificat, mga himig ng pag-asa sa puso ni Maria, sa pamumuno ng Ministry on Music and the Liturgy. Ang mga tiket ay maaaring makuha sa mga miyembro ng ating choir o sa may patio ng simbahan. Maraming salamat, Reverend Ariel, at sa inyo po, seminarista. Nawa, patuloy po natin ipagdasal ang ating mga misyonero. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa. Humayo kayong taglayang kapayapaan upang mahalin ng Diyos at paglingkuran ang ating kapwa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,